Alam talaga, natamaan siya. Yun ang honest belief namin. Pwede kami magkamali kasi po, tao lang po kami. Baka makadefend siya ni Pangulong Duterte noon na wagas. So siguro may mga nagalit siguro kay Tito J, kaya ganyan. So, magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. Bakit nga ba hinuli itong si Mr. Jason Sa bago pa man makalipad papuntang Hong Kong? At ano nga ba ang kanyang kaso? At sino ang politika or sino yung nasa likod ng pagpapahuli sa kanya? Dahil ayon sa kanyang abogado ay dinismiss na nga ang kanyang dalawang kaso. Ngunit nagulat sila na bago pa man makalabas itong kanyang kliyente na si Mr. Jason Sa ay agad may lumabas na panibagong complaint laban sa kanya, kaya hindi ito nakalabas. Para sa kaalaman ng lahat, ang naging kaso ni Mr. Jason Sa ay large-scale estafa at illegal recruitment umano. Ngunit nadawit lang umano ito sa kanyang mga kaibigan at matagal na umano itong umalis dito sa recruitment agency kung saan ay kinasangkutan nga ni Mr. Jason Sa. At ang nakikita talaga ng kanyang abogado ay ito ay highly political motivated. Tandaan po natin, itong si Mr. Jason Sa ay maanghang magsalita, diretso at hindi natatakot, lalo na sa mga issue na alam niya na nasa panig siya ng katotohanan. Ito ay isang legit din na supporter ni Pangulong Digong. Kaya marami rin ang galit dito kay Mr. Jason Sa. Kung makikita natin sa mga komento ng ABS-CBN News na pinuspo nila, ay talagang maraming galit doon sa kanya at sinasabing karma na umano ang nangyari kay Mr. Jason Sa. Kasi tinuligsa nga ni Mr. Jason Sa itong ABS-CBN nung nagkaroon ng issue patungkol sa prangkisa at ilang mga artista o komentarista din ang kanyang binanatan dahil sa pagpapakita ng suporta sa ABS-CBN. Kaya nga naman marami din ang nagsabi na karma na umano ito, lalo na itong si OG Diaz na sinabihan niya nga na pangit umano mga kababayan po natin. So sino nga ba ang nasa likod ng pag-refresh? Pasabihin natin refresh kasi luma na ito. Ang kasong ito ay 2007, 2008 pa. Ang nag-refresh nitong kaso ni Mr. Jason Sa. At bakit mukhang ayaw pa siya papalabasin at gusto talaga itong ikukulong. So may mga haka-haka na isang kilalang personalidad na ngayon ay nakaupo sa administrasyon ang gustong magpakulong kay Mr. Jason Sa. Pero sa ngayon ay hindi pa tayo sigurado kung dapat ba natin pangalanan. Kaya pakinggan na lang po natin ang naging interview nitong si Attorney Torion, legal counsel ni Mr. Jason Sa, mga kababayan po natin. Large-scale illegal recruitment and syndicated estafa filed actually last 2007 and 2008. Dalawa itong non-bailable offenses, 2007 and 2008. Sa isa, 11 yung complainants. Sa isa, 3. And then, meron ding 11 na individualized na estafa cases. Grabe ang dami talagang complaint pala no sa kanyang itong kasong estafa, mga kababayan po natin. Essentially, ang charge is si Sir Jose Yumang Sonsa, who is actually Sir J. Sonsa, no? Incorporator daw sa Smart Incorporated, na isang land-based manpower agency which sends people or workers to Canada and United States of America. And kung basahin mo kasi yung complaint, magtataka ka kasi walang overt acts actually na na-state doon kung ano talaga ang kinalaman ni Sir J. Sonsa doon sa charge na iyon. And nangyari ito 2007 and 2008. Saka alam mo kailan i-final? 2015. Kasagsagan ng kampanya. So 2007, early 2009 ang sinasabing 2007 and 2008. 2008, pero inagsampa sila ng kaso 2015. Medyo may katagalan. Medyo may katagalan. Oo. Tapos doon sa complaint nakita namin kasi at first nandun ako sa Davao, nung nalaman ko na hindi siya nakalarga papuntang Hong Kong, nagtawag siya sa akin, sabi niya, Bobet, kasi we hail from the same municipality in Bansalan, Davao del Sur, no? Baka pwede mo ako matulungan kasi hindi siya pwede makagamit ng cellphone. Meron lang isang kaibigan na nag-unlock sa kanya na nakahiram siya at nakakontak niya ako. At ang knee-jerk reaction ko was to file a petition for bail
even if wala pa kaming kopya ng records. Pero nung nagkaroon na ako ng kopya ng records, nakita ko na wala talagang recitation doon of any acts that would lead a reasonable man to believe na may participation si Sir J. At saka sa yung supporting papers niya, doon sa complaint, nakita doon na yung maski yung resolution ng piskalya, hindi pala sumisipot yung complainants na. At saka, meron ding record doon na tung 2007 pa, wala na sa kumpanya, nandun sa SEC mismo, Securities and Exchange Commission record, na wala na sa kumpanya si Tito J, si Sir J. Sonsa. And as a matter of fact, 2004 pa lang, nung tumakbo siyang pagka-senador, kailangan niya mag-divest lahat ng mga involvements niya sa mga businesses. Wala na siya 2004 pa lang. Pero yung complaint happened allegedly in 2007 and 2008. And kung basahin mo yung records, may SEC record na as of 2007, wala na siya. So kumbaga, pwede i-dismiss agad right away yung kaso against him. So yun na nga, hindi niya alam na may kaso pala sa kanya, may warrant of arrest kasi hindi siya na-serve din nung kopya nung subpoena. So, nung papunta siya sa Hong Kong, nadakip na siya ng NBI at dinala doon sa NBI Detention Center. So, yan po ang totoong pangyayari. So parang pasok doon, attorney, yung in good faith. Kasi kung nalaman mo na may kaso ka, di ka talaga mag-a-attempt na mag-abroad. Oo, Di ba? Magtatago ka ngayon sa mga otoridad. Tama yan, kasi si Sir J pa na matalino yun. So tama naman ang kanilang sinasabi mga kababayan po natin. Kasi kung alam ni Mr. Jason Sa na may kaso pala siya, bakit pa siya aalis ng ating bansa? Di ika nga sabi nila, di magtago na lang siya o antayin niya yung warrant of arrest laban sa kanya. Hindi niya alam o paano siya makapagdepensa ay hindi niya pala alam na may kaso pala sa kanya na posibleng dahilan ng kanyang pagkakulong. So which is ito na nga ang nangyari sa kanya ngayon. Kung alam lang niya na meron palang kaso against him, he could have easily faced those cases because in the first place, wala talagang probable cause man lang as against him. Hindi nga lang siya nakapag-answer simply because of the fact that he was never informed about it. At kamusta na ba ang kalagayan niya ngayon, sir? Based po sa inyong ring pag-uusap, komunikasyon? Yung nga, katakot-takot yung ginawa namin, ang daming motions namin dun sa korte. Isa dun sa motion namin is ipa-hospital arrest sana namin siya. Ang problema kasi, nung na-transfer siya sa Quezon City Detention Cell, na doon yung malapit sa Montalban, Rizal, maski nga pagbisita, bawal. Hindi kami makapadala ng doktor. Wala rin silang doktor doon. So, kailangan kasi ng korte yung latest medical bulletin of an accused before the court can grant it. Buti na lang, nahanapan namin ng paraan na, pwede ito ipa-dismiss kasi ilang beses na natawag yung kaso, hindi naman sumisipot yung mga complainants, so na-provisionally dismissed yung dalawa. So, pero kanina lang may bago na naman development. Meron palang warrant din, libel na naman. So, imbis na mapalabas na namin siya kasi we could have posted bail in so far as the 11 bailable offenses are concerned, which we are sure, by the way, to have them dismissed in a few days' time. Grabe, mga kababayan po natin talagang tambak-tambak, So, masaya na nga itong si Mr. Jason Sa kasi na-dismiss na ng kanyang mga naunang kaso. Tapos may cyber libel pa pala na pina-file laban sa kanya. So, talagang hindi siya tinatantanan. Talagang hindi siya gustong palabasin sa selda, mga kababayan po natin. Yung meron parang libel, so I have to face the libel case again tomorrow. Kaninong ano po ito, sir? Sa Regional Trial Court din ng Sino Quezon ba City. ang nag-file nito? Yan ang hindi ko pa alam. Kanina lang, pagkatapos namin nakita ni Sir MJ, may nagsabi sa akin, hindi siya pwede makalabas, attorney, hindi ma-process yan. Bakit? Meron siyang isang warrant pa. Hindi ko alam yung meron pa palang warrant na bago na naman. So, pinakuha ko kanina sa staff ko, kasi may opisina din ako maliit dito sa Quezon City, pumunta siya, bawal magkuha ng records kung hindi pa nakapag-entry of appearance. So nag-entry of appearance kami kaninang hapon, hindi pa kami nakakuha ng records kasi mga 4:30 na, hindi na na-actionan. So hopefully by tomorrow we can get copies of the records insofar as the libel case is concerned. And bailable naman ito, sir? Yes, Wala yes, namang bailable. pagkakulong sa So, 10,000 pesos yung bail bond nitong libel case. Kaya COPD. No? And asthmatic siya. So when I visited him in first in NBI Detention Center in Muntinlupa, sige siya ubo at nahihirapan sa maghinga at times. So I was really concerned. That's why I filed that motion. And when he was transferred in the Quezon City Detention Center, yung COVID-19 facility nila,
lumala kasi wala palang ano doon, walang unan, pero walang facilities masyado fit for a sick patient. So kaya, pero naging moot an academic ito dahil nga na-dismiss na itong mga kaso niya na 2 non-bailable offenses. Ano naman ang masasabi mo? Also to caution those who write acidic comments, especially on Facebook, no? We now have laws, cyber libel laws. We should Pagdating talaga sa social media, marami talagang mga ano diyan, mga toxic acidic comments. So which is hindi natin talaga yan mawawala. Lalong-lalo na ay itong si Mr. Jason Sa ay talagang mabagsik ito. Talagang yung mga salita nito tamaan yung dapat tamaan, diretso pa naman ito magsalita. At talagang dinipensahan niya itong si Pangulong Digong laban sa mga kritiko. So marami ring kritiko ni Pangulong Digong, lalo na itong mga Dilawan, Pinklawan at ang mga solid supporters din ng ABS-CBN no, nagka-problema itong ABS-CBN yung Rappler. So isa rin yan sa kanyang tinitira. So talagang marami yung magbabatikos at nababasa po natin na marami nagsasabi na karma, sana umano ay matagalan ito sa kulungan, sana umano hindi ito nakalabas. So yun ang isa sa ating mga nababasa, which is talagang masakit. Ang sabi nga ng iba, ito umano ay si Mr. Jason Sa, bakit umano walang nagdidepensa na kanyang mga kabaro umano pagdating sa mga journalista. So parang binabatikos pa siya umano mga kababayan po natin. Siguro naman talaga ang buhay natin dito sa mundo na kapag wala na silang pakinabang sa'yo, talagang gano'n na, babatikusin ka na nila. At kung nakakita sila ng dahilan na pwede nilang sabihin kinakarma ka na, talagang sasabihin nila. So ganun kasi ngayon, mayroon na tayong kalayaan. Baga ito na yung social media, yung sinasabing merkado ng malayang pamamahayag. So anyone pwede mag-express ng kanilang opinion dyan social media. So yun ang nangyayari ngayon dito kay Mr. Jason Sa, na maganda nga at nagsalita itong kanyang abogado. At least meron tayong kalinawan sa mga issue na nangyayari sa kanya, mga kababayan po natin. Investigate first before spreading out acidic comments, no? That is why I was forced, or I am forced now to be here, simply because of the fact that yung isang kaso nga napadismiss namin August 8. Maski isang news walang lumabas sa amin. Kasi it's a private matter supposedly. Nung palapit na yung hearing nung August 17 doon sa RTC Branch 100, lumabas bigla sa kabilang estasyon. And ang daming mga acidic comments which really harmed the honor and reputation of Sir Jason Sa. So, we have no other... So ang sinasabi niyang kabilang station ay walang iba kundi itong ABS-CBN, mga kababayan po natin. Kasi doon natin una nakita itong talagang paglabas nitong balita na nakulong itong si Mr. Jason Sa. So talaga doon, marami talagang acidic, toxic comments na mababasa ka doon. Kasi supporter nila yan Ito anti-ABS-CBN ito Of course, except to answer also the same through this method now, so that we can also air out the fact that these cases really had no probable cause in the first place. Had Mr. Jason Sa known about these cases, he could have surely had this dismissed a long time ago. So, to say, daming mga comments doon na bagbagdamdamin talaga, makapadaot sa atong kasing-kasing, panghinay taog, kasing-kasing. Panindugan. Mao na nga, gikinahanglan nga mutubag mi kay para mahibalaan po sa publiko that kini nga mga kaso, insofar as Jason Sa is concerned, he is utterly innocent. Attorney, if ever na ito ay mabasura at sinasabi niyo nga po na malakas naman, no? Considering yung mga non-bailable na offense, binasura ng korte, meron pang mga natitira na nasabi niyo na malakas nga ang inyo pong laban. If ever lahat mabasura po, ano po yung next na inyong hakbang? Magkakaroon po ba ng mga counter charges sa mga pinsala na naihatid dito kay Sir Jay dahil dito nga po sa mga kasong ito? That I have to confer with his family, and I have to consult them what would be the courses of action that they would take. They have alternatives under the law, one of which is to counterfile cases for damages, for instance. But that is a bridge that we have to cross after the dismissal of the cases. Maybe, ang suspetsa ko lang is, matanda na kasi si Tito G. Parang gusto niyang doon na lang sa farm,
Magtanong. Malapit lang kasi ang farm namin sa Mabuhay, Bansalan, Davao del Sur eh. Baka kalimutan na lang siguro niya yan. Pero depende pa rin sa kanilang pamilya. Kung mag-file sila ng kaso, aba, masisiyahan ko yan. Kasi anak buhay ko yan eh. Oo. Pero okay lang din sa akin kung kalimutan na lang. Bygones be bygones. Isang pangalan, parang inano lang, yung typewriter, wala siya sa original complaint. Okay. Oo. So parang ang isang complainant umano, lumalabas mga kababayan po natin na parang fabricated lang. So parang ginawa-gawa lang umano para magkaroon nga ng complaint. So pag ganon ang nakita, posibleng may gumagalaw na isang malaking tao at politika na gusto nga siyang parusahan sa kanyang ginawa, no, mga kababayan po natin. Kumbaga, parang sinadya, Alam talaga, natamaan siya. Yun ang honest belief namin. Pwede kami magkamali kasi po, tao lang po kami. bakit siya yung target na nakikita ninyo? Siguro, kasi yung tapakan with Jason siya. Alam mo naman siya. Matik. Nung 2010, best, yan siya, journalist, best, awardee yan siya. Oo. Tumakbo pa nga siyang vice president. Oo. And kung makadefend siya ni Pangulong Duterte noon, Wagas. Wagas. So siguro may mga nagalit siguro. So tama po itong komento ni Attorney Torion na posibleng highly political motivated ang nakikita nilang dahilan kasi kung tutuusin walang complainant kaya na-dismiss na ang kanyang panibagong kaso ng cyber libel. Ang complainant ay mukhang pinabricate lang. So sa ganong paraan ay talagang gusto siyang ipapakulong, mga kababayan po natin. So yan din yung nakikita nating mga komento sa social media sa ilan sa mga sumusuporta dito kay Mr. Jason Sa. So may pinangalanan na sila, kaya yan ang ating alamin kung may basihan ba kung bakit ang pangalang ito ang kanilang tinutukoy na nasa likod nito ng pagkakulong ni Mr. Jason Sa, mga kababayan po natin. Kaya abangan nyo po ang ating panibagong update. Alamin po natin yan kung may basihan ba ang pinapangalanan nila na umano'y nasa likod nga ng pagkakulong ni Mr. Jason Sa. Maraming salamat.